Ang Malolos na matatagpuan sa lalawigan ng Bulacan sa gitnang Luzon ay kilala bilang duyan ng unang Republika ng Pilipinas noong 1899. Dito matatagpuan ang Barswain Church, ang lugar ng Kongreso ng Malolos at unang saligang batas ng Pilipinas. Pinagmamalaki rin ng lungsod ang Malolos Cathedral, Casa Real Shrine, at ang mga lumang bahay sa Paseo del Congreso na nagpapakita ng yaman ng kolonyal at arkitekturya. Bukod dito, masarap din tikman ang mga putahing lokal tulad ng nipit at ensaymada at mararanasan ng mga piyesta at kulturang tradisyonal gaya ng Singkaban Festival. Ang Malolos ay isang buhay na saksi ng kasaysayan at kultura at patuloy na nagsisilbing sentro ng pamana at turismo sa gitnang Luzon. Ngayon naman, alamin natin ang mga kalakasan, kahinaan, pagkakataon at banta sa turismo ng Malolos, Bulacan. Ang Malolos ay mayaman sa kasaysayan at kultura bilang duyan ng unang Republika ng Pilipinas. Madali rin itong puntahan mula Metro Manila at kilala sa mga kasaysayang gusali tulad ng Barswain Church at Casa Real Shrine. Ayon sa National Historical Commission of the Philippines or NHCP, ang Malolos ay kilala bilang duyan ng unang Republika ng Pilipinas noong 1899 na ginanap sa Barswain Church, isang pambansang simbolo ng kalayaan at demokrasya. Ngunit tulad ng ibang lungsod, may mga hamon din ang Malolos. Ilan sa mga ito ay ang kakulangan ng promosyon, pangangailangan sa pag-uumpuni ng ilang pamanang gusali at trapiko sa sentro ng lungsod. Batay sa isang ulat ng Manila Bulletin 2023, kulang sa mga promosyon ng Malolos bilang heritage destination kumpara sa mga kalapit na lugar gaya ng Pampanga o Tagaytay. Ilang makasaysayang gusali ang nangangailangan ng konserbasyon at maintenance. Ayon sa NHCP Inspection Report 2022, trapiko at urban congestion sa sentro ng lungsod ay isa ring hamon, lalo na tuwing pista at lokal na kaganapan. Inquiry 2024. Subalit patuloy na banta sa Malolos ang organisasyon, pagbaha at kompetisyon mula sa mga kalapit na destinasyon. Patuloy ang organisasyon at modernisasyon ay maaaring makaapekto sa integridad ng mga pamanang gusali. Ayon sa ulat ng NHCP Heritage Division 2023, kalikasang banta tulad ng pagbaha ay isa ring problema sa ilang bahagi ng lugar. Base sa Pag-asa Flood Hazard Map 2024, Malolos ay may matinding kompetisyon mula sa mga malapit na sikat na destinasyon mula tulad ng Tagaytay, Pampanga at Bataan. DOT Central Luzon 2020. Subalit patuloy na banta sa Malolos ang urbanisasyon, pagbaha at kompetisyon mula sa mga kalapit na destinasyon. Ayon sa DOT Central Luzon, patuloy ang paglago ng heritage tourism at educational travel program sa Bulacan. Maaari itong magbigay ng trabaho at dagdag kita sa mga lokal. May potensyal sa pagbuo ng eco-friendly tourism projects at digital heritage tours gaya ng online museum viewing at virtual walking tours. Ang pakikipagtulungan sa mga paaralan, universidad at LGUs ay makakatulong sa pagpapanatili at pag-promote ng lokal na kasaysayan. Ayon sa Philippine Information Agency noong 2024. Sa kabila ng mga hamon, nananatiling matatag ang Malolos bilang simbolo ng ating kasaysayan at kultura. Isang lungsod na dapat alagaan at ipagmalaki.